Timer starts now. Okay. So, good evening. Welcome back sa ating inventory session. Journey to our inventory system. Nasa 8 session na tayo. Ganun pa din sa stock keeping unit. Pero last session, natapos natin yung paano natin siya gagawin. Ngayon naman, medyo i-arrange lang natin konti yung UI natin. At saka kung paano yung master files niya. Paano natin i-maintain yung SKU categorization natin. So, dating gawin, focus lang kayo sa output. Ako na bala sa coding. Okay, so konting recap sa natapos natin last time at saka kung ano yung mga dinagdag ko dito. Hindi sa code kundi sa items. In-arrange ko konti yung items natin. Hello, Mike. Okay, Mike. Check. So, eto nga na nga siya last time. So, kinumpleto ko lang lahat ng SKU natin sa lahat ng items. So, makikita nyo dyan. Yan. Lahat yan may SKU na. Tapos dito, yung classification, categories. Tapos, kinumpleto ko na din. Dinagdagan ko na din yung mga type or yung brands. So, kapag namili ka dyan, yan. So, kapag may dinagdag ka na item, kailangan mo mamili muna. Tapos, tsaka ka maglagay ng item mo. So, yun. So, una, i-arrange muna natin yung tawag dyan yung master files. So, ang plan natin ngayong session ay gawin yung master files ng class ng category at saka yung types. Okay, let's code. O syempre, sisimulan natin siya sa database. So, pikit-pikit na sa mga hindi programmer. Sa mga programmer, pikit-pikit din. Kasi pare-pares lang din naman to pag nasa database. Dilat lang mamaya kapag meron na tayong output na naman. So, Q save. Mas madali sana to kung may mga shortcuts tayo, kaya lang hindi ko kasi alam yung template ng paggawa ng shortcut. May shortcut ako na ito eh. So, class muna ang unahin natin. Gawa tayo ng procedure para mag-save sa database. So, yung iba siguro baka nagtataka bakit ako nagko-code na ganito, matagal maghintay, parang ganyan. Kasi ito yung isa sa parang scope ng vlogging na to, na dapat wala akong gagalawin behind sa video or sa camera. Dapat captured lahat ng para parang documentation na din. Para at least kapag binalikan ko to, kung sakaling papanoorin ko siya ulit, ito yung parang process nun. Diba? Tamad mag-document, kaya video na lang. By the way, andito pala si boss. Present si boss ngayon.
Kakabalik lang galing bakasyon. Salamat ulit sa napakagandang mic at napakagandang mousepad. Five minutes na. Ang bilis ng oras. Bilis. Ano bang na-update natin sa class? So kapag nakagawa na tayo ng code, yun na yun. Description lang muna. Huwag muna natin pag-isipan kung ano yung na-update maliban sa description. Code, gagawin lang pala to. Yan ba to? Tansyain na lang natin. Okay. Panindigan natin tong result natin, yung response natin na sa parameter. Yan, pwede na yan. Okay. So after ng class, category naman.
So yung category code natin actually is hindi siya parameter. Kundi isa siyang halimaw. So, dapat pala dito, ganito. Tingnan natin kung sasakto to. Anong ginagawa mo? Okay, kasi dapat sunod-sunod yung ano natin, category code natin. So, dapat nagpa-plus 1 lang tayo base doon sa last natin na record. Okay, so that's it. Tapos, pag nag-update, ayan. Yan. Okay na yan. Tingnan natin. Sakto. Tumpak. Pero siyempre balikan din natin to. Class code. Yung class naman natin, ganun din dapat. ABCD lang to eh. So yung class code tayo magde-define. Tayo magde-define ng class code. Okay. Pero dapat ang class code pag nag-insert tayo ng bago, dapat i-handle natin siya. Dapat hindi dodoble. So, siyempre, return natin yan. Pero siyempre, rollback natin yan. Code already exists. Yan. Okay na siguro yan. Ngayon naman, sa kabila, pag nag-update. Kasi pwede itong dayain eh. Pag nag-insert ka, hindi naman tayo nagpapalit pala during update. Pag new lang. Pag update, description lang. Okay, game. Okay na yan. Ngayon, doon naman tayo sa
type or yung brand. Okay, game. So type yep. So hindi tayo nagsisave yung type. Okay. So dating gawin ay so category ID hindi dapat mamagayan. So ang type code, okay, type code tulad din nung kanina na dapat nakabase siya sa category. Ayan. So ang max plus 1. At bakit hindi ko inassign? Muntik ko nang nakalimutan. Type code plus 1 sa category ID na ganyan. Okay, okay. So kung update, so description lang i-update natin. Next time na natin manipulahin yung ibang data niya. So yung transaction niya pare-parehas ng name. Okay, game. Let's do this. Last glance bago tayo mag-proceed sa coding. Nakikita niyo ba? Okay. Ayun. O, di ba? Yung last glance na sinasabi, malaki yung tulong. At least may nakikita ka. So, hindi siya pwedeng magdagdag ng ID. Kasi naka-incremental yan. Dito naman, okay, plus ID. Okay, okay. So, mayroon na tayong tatlong procedure na nagawa. Nakailang minutes ako dun sa tatlong. 15 minutes ako dun. 5 minutes. Bagal ko naman. So, punta tayo sa DAL. SKU command. SKU command.
Static lang tayo para medyo mabilis. So sa hindi nakakalam ng static, pares tayo. So SKU, anong lalagay natin doon? Class CMD para pare-parehas. Tapos category na naman mamaya. Bilis. So kopyahin na natin yung para ito ginawa dito. Okay. Bilis. Yan. Okay na yan. Output. Okay, game. So ilipat ko muna sa kabila para saglit ng kopya-kopya. So plus muna tayo. Yung parameters niya ay class ID, class code, class disk. Ano na? So meron tayong class command save. Okay. Sana gumana na yan. Okay na yan. SKU, add tayo isa pang class. Category naman to. So ganun din. Shortcut. Category. Class. Okay, next. Add natin plus. Ito hindi ko alam kung anong sinusunod ko nito na ano. Na approach ng paggawa ng ating DAL. Pero class category so type okay.
Okay, game. Yun, tapos na yung mga classes natin, mga kaibigan. Aray ko. Tabako. Tabako na. So, 9. Ilang minutes na ba? Oh, may 30 minutes pa tayo. Kaya ko itong gawin, yung tatlong facility na to. Higop muna tayo ng sabaw. So, skew. Ito. Dapat nilalagay ko tong master file sa loob ng ano ng folder Bilis. Dapat lagay din natin dyan sa UI. Yan. Tayo ng form. Underscore skew underscore ano natin nun? Class FRM pala. Okay, game. Let's do this. So, ang mangyayari noon, parang ganito siya. So, dapat may listahan tayo ng master files. Add na lang. So, kapag nag-add tayo ng master file, isang list lang naman yun. Ganyan. Okay, game. Add lang muna or mamaya palitan na lang natin to. So ang laman nito ay label. Lagyan natin siya ng code. Ibig sabihin, ito yung code. So, ito yung isang letter lang. Ayan. Tapos, yung description. Ayan. Huwag muna natin complicate. Tapos, button. Okay na yan. So, syempre, hindi mawawala yung save. Bilis.
Okay. Game. So, ibig sabihin, pag nag-add tayo or edit, dito na lang natin malalaman mamaya. So, syempre, pag pinasa tayo, yung magiging ID. Yun, pag nag-save tayo, try natin, bilis, kabayon, ano na. Class CMD. So, pag cancel, this that close, this that close. Again lang natin yung mga shortcut mamaya. If this that. Wala pang pangalan. Naku naman po. V result. TXT code. Oops. Siyempre, hindi mawawala yung color niyan info. So this dot code dot text dot cream kung string dot, syempre validate natin kung empty ba yun. Class code. Ayun. So kung success, sana umabot tayo dun sa chine-check natin sa website yung mga masyado na mga advanced to, yung mga quantities natin, no? Pag meron na tayong stocks, pwede tayong pumunta ng grocery stores or maghanap ng mga items. Nandito ako sa department store ngayon. Check nga ako ng mga items ko dyan sa bahay, sa ano natin, kung ano yung may mga kulang. Ayun. So check ko lang sa website ko. Inshallah umabot tayo doon sa paggawa ng website. Yung website, explain lang din natin, parang ano lang din siya, viewing lang ng mga stocks, tsaka may mga konting transactions din. Madali na lang kasi ngayon gumawa ng website. Marami ng mga tools, mga language na parang ano ka na lang din, nag-Windows app ka na lang din na development. So inshallah umabot tayo doon.
So, dating gawi. Time check. 24 minutes. BTN add. So, lagyan natin dito. So, sample lang. Ito yung add natin. So, tingnan natin. Tawagin natin to sa item. So, gawa tayo dito ng isa. SKU. SKU. So, master file. SKU. So, sabihin natin class. So, pag-click natin to, menu na lang. Tawagin natin menu. SKU class. Okay. So, pag nag-click ako niyan, tama. Okay. Kita po yung chan ko pag gumagano ako. So, sa UI, master files tayo dyan. Ito muna. So, center screen. SKU class. So, parang itong gusto ko mangyari. Data doc natin. Field. Yan. Dito natin ilalagay yung lahat ng listahan ng classes, ng class natin, SKU class. Tapos, ito naman, add, di ba yun? Sabi ko kanina. Tapos, meron tayong icon ng add. Yun, meron. Laki naman yun. Yun, add. Okay na. Yan. So, display. Yan. Tapos, mamaya, edit pa. Bilis. Ay, naku, nagkakang pa. O, diba? So, ganyan. Tapos, pwede run muna natin. So, dito ko ilalagay lahat ng listahan. Bakit ko kasi tinuturo? Dapat dito. So, lagay ko dito lahat ng listahan. Tapos, click edit or mag-add tayo ng item ng class natin. So, meron na tayong class master, command, brand, game. Bagal naman. So, ito ang ibig sabihin, guys. Yan. Ngayon, yung master files natin, click natin yan. May SKU tayo dito. Ito yung class. Pag-open natin ng class, yan. So, dapat ilalagay ko dito lahat ng listahan natin galing dito. Yan. Tapos, click ko ng add. Type ko dyan kung ano yung klase ng code meron ako. So, ABC, meron na tayong ABC. Sabihin natin X muna. Tapos, description niya is no regular. Pwede bang ganun? O, tama. Sige. Hindi. Items. Ano pa ba yung type? Mga computers. Sige, sa X natin lagay. So, computer and phone accessories. Yan, save natin. Pag sinave natin to, tingnan natin kung magsisave ba siya. Nag-save ba? Kasi sabi natin pag mag-save, close to dapat.
check natin yung database natin kung meron na ba tayong bagong class. Ayun, nandito siya. Okay, buti naman hindi nag-error, first try lang. Okay, sabagay, ma-surprise lang yan pag naging complicated to. Dali. So, edit natin to. Lagyan natin siya ng functionality for editing at saka yung displaying. Let's code. So, ano yung laman nun? So, yung laman nun is class ID. May shortcut ako na ito dati. Yung para mabilis kumopya sa header ng sa header ng grid. Kasi dati gumagawa ako nung tag-ilang ilang hundreds ng columns. So ganito yung ginagawa ko, guys. Tingnan natin kung alam ko pa paano gawin yun kasi medyo matagal na ayon. Watch and learn. So pattern lang yan may pattern dapat yung kamay mo yan, tulad nyan, ayaw na magbukas naman talaga. Oo, ayan, goods. So para tayo mag-add ng column, ganito lang yan add, tapos add, tapos next, tapos add, tapos tab. Oh no, yun, di dali siya. Yan, so ganun lang, segundo lang hindi umabot ng 1 minute yun. Kaya lang problema niyan, siyempre kailangan mo imanuhin yung sa header. Gawin natin siya ulit sa parang ayos yun na-miss ko yun yung ganong mabilisan na paglagay sa grid. Ayan. So ang mangyayari dito, edit natin class ID, hindi natin kailangan yan, visible. Yup. Game. So display lang muna natin ng pagganito. Edit muna natin description, kahit itong description lang yung mag-fill. Class ID, hindi natin kailangan display yan. So show row header. Okay, game. So dapat pag load, so gawa tayo ng ano ba, parang bagal naman na ito. Bakit kasi load class, load lang yan natin yan, tapos yan, tapos syempre lagyan din natin dito ng refresh para bilis po. Right, yan.
So, ang gagawin natin dito, get HQ class. Tingnan natin siya kung gagana. Pag ito, anong minutes na? Oh my god, 10 minutes na lang. 13 pala. So, master files, pag pinuksan natin yung class, ayun, buti nag-display. Yan. So, refresh natin. Yan. So, editing. Tapos ng editing, punta tayo sa class category. Game. So, pag edit, same lang din naman. Bilis, dude. Wala na. Lugi na in-check. Bilis naman. So, syempre, kailangan natin i-validate to. Oh my god, 10 minutes. So, syempre, kailangan natin i-display agad yung code. So, i-public na lang natin to para mas mabilis. Tinaya no? Task code ba yun? So, syempre, one, two, three, task code niya. Tapos yung isa. Naku, bilis. Okay, game. So, pag in-edit natin siya, dapat papasan natin ng ID. Tingnan natin, ha? Meron tayong 10 minutes. Game. So, master files, SQU, class. So, ang edit ko na lang yung X.
So, yun. Binalik agad yung record. Accessories. Lagyan natin ng X. Tingnan natin. Bakit kasi? Ayun! Na-edit na siya. So, try natin mag-add. So, sabihin natin. Tingnan natin kung gumagana yung validation natin. Sabihin natin X ulit. So, lagay tayo. Sabihin niya, hindi siya ma-save. Pero dapat maglagay ako ng message. After mo mag-save, pag hindi siya successful, siyempre dapat i-display natin yung message kung bakit hindi siya nag-save. Ayun. Bilis. Ano pa kung meron akong napakalupit na yabang eh. Yabang, hindi ka pa na ano. Pressure lang to si si bossing ah. So, didisplay natin kung anong klaseng error meron siya. Ayun. See, ito yung validation natin. Ngayon, lagyan natin dyan ng Z. Sabihin natin Z is for kids. Kids stuffs. And toys. Ayun, see? Yun na agad. Meron na tayong master file. Kaya lang may 7 minutes. Kaya ko hindi ko na kaya to. Try natin. So, pag nabutan tayo ng 1 hour, di iyak. Di wow. Bakit ba? So, lastly, ang gagawin ko lang naman is, kaya lang gagawa pa kasi ako ng drop downs eh. So, ganito mangyayari. Ayaw mo nang sumobra tayo ng wag ka kasing category naman to. So, mangyari, category. Yan. Tapos, syempre, mag-error yun. Kaya mo siya mag-error. Ito ang problema pag kopya tayo ng kopya. Boss. Boss. Ayaw. Hindi na kaya ng 5 minutes yung dalawa pang master files. Pero okay na yan. Happy na tayo doon. Nakagawa tayo ng master file para sa ating class. At saka ang susunod na natin ay so after ng class, category at saka type. So kahit yun lang naman ilagay ko sa UI natin dito. Yun o, naghang pa. So, category. Tapos dito yung type.
So actually type or brand to eh. Pero na type. Okay na yan. So same pa din. Ang gagawin natin, display pa din tayo. Kaya lang ang pagkakaiba nun, kapag nasa, halimbawa ito sa class to, di ba? Kapag nasa category tayo, maglalagay muna tayo ng drop down bago tayo mag-add ng category. Kasi syempre, mamimili tayo kung under siya sa anong class. Ganun ang pagkakaiba nun. So, 4 minutes. So, ulitin ko. Dati, kumukop na lang ako dito eh. Sakto na yun. So, ang ginagawa ko lang dyan, dapat. Up. Class. Parang ayaw pa magpalit oh. Tingnan natin kapag pwede ko pa siyang tawagin sa item. So sabi dito, ayun na, time na talaga. So parang ganito siya ulit. Oh no, seconds na lang. So ang mangyayari dito, kung sa class eto lang siya, sa category ganito yung mangyayari. Meron tayo ditong selection ng label muna tayo. Label. So ilagay natin dito. Mamili ka muna ng class. Yan, parang ganyan ang mangyayari. Okay, time to say bye na talaga at talagang 1 hour na. Else, mabablock na ako. Grabe naman yung rules to. Saglit lang, i-display ko lang to, tap natin. So parang ganito po ang mangyayari mga friends. Friends na lang tawag, wala naman tayong mga relasyon eh. Dock fill, ay. So bring to front. So parang ganito ang mangyayari. Okay, pag na-display na to, tawag dyan, bye muna. So anong oras na ba? 10. So parang alanganin na nga, sarap na ihiga. So kanina meron tayong SKU class, yan. Ito yung
sa class natin, yung master file ng class. So, pwede tayo magdagdag dyan. Pwede tayo mag-edit. Ayan. Ngayon naman, sa SKU ng category, mamimili muna tayo ng class kung saan siya mabibilong. Ito kasi, sorry, kinopya ko lang kaya merong nagdi-display. Pero dapat wala to. Papalitan ko pa to. So, pili tayo ng class. Tapos, dito na naman yung category under sa class na yun. Tapos, add tayo ng category under sa napili natin na class. Ganun. So, akala ko matatapos ko yung tatlo. Pero, may next time pa. So, hanggang dun muna. Bye muna sa ngayon. See you next... Kailan ba? Kahit kailan. Okay, next session. Kita-kits. Bye. Timer stops now. Now.